Pepe, tingnan mo. Huwag mong tularan ang kanyang ginawa. Dahil sa labis na pagkabighanin ng mapandayang liwanag, siya ay napahamak. Ngunit yun hindi ba't mas mainam na mamatay sa paghamag ng liwanag kaysa manatili sa kadiliman? Sa sandaling ako'y pumikit sa huling pagkakataon, inalay ko ang aking buhay sa bayang aking minahal. Inakala kong doon na magtatapos ang lahat. Ang aking mga pangarap, ang aking mitiin, ang aking pagkikibaka. Ngunit ang kamatayan ay hindi pala ang wakas. Nasaan ako? Ito ba ang lupang hinirang na aking pinangarap? Bakit ang liwanag ay napakasilaw, ngunit tila mas malalim ang kadiliman? No! Maari itong tanong. No! Nasaan ka? Tila hindi nila ako kilala. Tila ako isang hangin na dumaraan lamang. Anong klaseng kalesa ito? Bakit sila'y umuungal na tila mga sugat ang aso? Nagsasalita sila sa amin. Nakatingin sa munting salamin at doon nakakulong ang kanilang mga kaluluwa. Wala pang nananais sa tumingin sa langit, sa mga bituin, o sa mga mata ng kanilang kapwa. Nagbuwis ako ng buhay para sa isang bukas na malaya at marangal. Ngunit sa ingay na ito, tila ako'y dayuhan sa lingkong bayan. 2025? 130 taon na palang nakalipas. Ngunit ang panikalan ng kahirapan ay tila na natili. Narito ako ngayon sa Dapitan, sa maliit na paringo sa Zamboanga del Norte. Inugugol ko ang aking araw sa pagtuturo sa mga bata, sa pagtanim sardin, at pagtulong sa komunidad. Dito ko naramdaman na ang tunay na paglilingkod ay hindi nakikita sa mga titulo o sa yaman, kundi sa bawat kamay na tinutulungan at bawat isip na pinapalaya. Ngunit ngayon sa kasadang ito, tila nawala ang bawat ngiting iyon. Ang pag-asa na nakita ko sa mga mata nila, napalitan ng pagod at panandaliang aliw. At ako'y nanatili bilang tagamasid sa mundong hindi ko na lubos na kilala. Pre, seryoso. Balita ko, masa naman yung presyo ng bigay. Halos di na kasya kita ko sa bawang masada. Paano kaya sa susunod na linggo? Sus! Problema na yan. Mamaya na yan. Ang mas mahalaga, ang importante, panalo ang gilas. O tara, shot pre. Para sa Pilipinas! Para sa Pilipinas! Para sa bayan, panandalian lamang ang tagumpay na ito. At ang boses ng kanilang sikmura ay mas malakas pa kaysa sa bawat pangarap ng bayan. Ngunit sino nga ba ako para pumuna? Ako rin ay tagapagmasidlanan sa mundong mabilis at malabo.
pagkiklikas ng mga kusali, ay nilinis ng mga kasuotan. Noon, kailangan pa namin maglakbay ng malayo ni Kuya Topacio para lamang makatikim ng ganitong edukasyon. Pero ngayon, tila ba'y abot kamay na ninyo ang lahat. ¿Qué es la retórica, José? Es el arte de hablar bien para persuadir, padre. Ópteme, pero no obedes. Ora et labora. Ang karunungan ay walang saysay kung walang disiplina. Tapos ko naman sa assignment natin kayo. Ang kabataan, tila abala sa munting salamin na nagliliwanag. Sa ChatGPT ko. Ano kaya ang ibig sabihin ng life okay? Tingnan mo na yan. Hindi ko lubos na naunawaan. Tingnan mo to. Ang Tunay ganda nga ng na bagong kabataan challenge, ang oh. nagbago. Pati lingwahe ay iba na rin. Querido, ¿cómo se dice el cuerpo es un templo en latín? Corpus est templum Domini, padre. Correcte. Siyansa ng nabit enemigo. Yesus ignorante. Mag-aaral ka rin dahil katotohanan ang magpapalaya sa iyong bayan. Noon sa Kalamba at sa simpleng baryo ng Dapitan, nakita ko ang halaga ng pagtuturo at paglilingkod. Ngayon, sa mabilis at maliwanag ng mundong ito, ang pagkatuto ay tila na iba ng anyo. Ngunit ang diwa nito nanatili. Marahil may natitira pang witsa. Ang pag-asa ay buhay pa hanggat may isip na nagsusumikap. May mga kamay na nagtutulungan at mga puso na nagmamalasakit sa tunay na kaalaman. Ang pag-asa ay mabigat, ngunit hindi ito nawawala. Hanggat may nagmamahal sa karunungan at nagtutulungan, may pag-asa pa rin ang bayan. Tatlong bituin at isang araw, malayang lumilipad sa hangin. Kay sarap makitang ang sigasig na ito ay hindi na kailangang itago sa ilalim ng baro o sa likod ng mga lihim na pagdiriwang. Bakit kailangan lagyan ng muka ang serbisyong binabayaran ng buwis ng taong bayan? Ang tunay na paglilingkod ay hindi naghahanap ng palakpak, gaya ng isang manggagamot na hindi na kailangang isulat ang mga pangalan sa bawat gamot na ibinibigay niya sa may sakit. Senyor! Senyoridad! Senyoridad! Magpahinga muna kayo. Kami na tatapos niyan. Ang isang doktor ay hindi makapagod ng utikan. Kapatid, hindi ako nagpunta para iyong paging doktor. Ako'y nakarinta para iyong paging katuwa. Ako'y nadadaanin dyan na hindi para sa atin. Hindi para sa inyong palamig at inyong mga anak. Kaya, tulungan niyo na ako para ang ito'y matapos na. Senyor, okay. Maraming salamat. Nasaan ang inyong malasakit? Ang bawat papel na inyong hawak ay buhay ng isang Pilipino. Huwag ninyong hayaang magulok ang kanilang pag-asa sa ilalim ng mundo mga mesa. Sino yan? Senyor? Maaari po ba kaming tumuloy? O sige, tuloy kayo. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Tulungan niyo po ang kapatid
malabo na po ang kanyang mata. Hindi na po siya makakita. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi, wala po kami pambayad. Ang muli ko namin namatay na matay pa. Samahan ka namin. Ang buhay ng iyong kapatid ay hindi nasusukat sa pilak o dito. Ang ating talino ay binigay ng may kapal para sa nangangailangan. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi na siya pa uwi at malalim na ang gabi. Opo, maraming salamat po. Ang kapangyarihan ay dapat nagmumula sa bayan, para sa bayan. Huwag sanang kalimutan ng mga pinuno na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod, hindi sa pagpapasikat ng pangalan. Ngunit, narito rin ang mga bayanang walang katulin. Ang mga nag-iikot sa dilim na walang hinihintay na kapalit. Sila ang tunay na bayani sa bayang ito. Ate, mani? I don't like. Sige na po. Ayaw ko nga, mukhang pilit eh. Masarap to, promise. Alam kong masarap, pero mas masarap ako. Kaya po, pahit ng lasa niya. Ito ba nga nasabi eh. Alam sa akin mo rin. Yun. Uy, Lolo! Bakit po kayo parang malungkot? Kanina ka pa po nakatingin sa dagat. Ano bang meron? Nakikita mo ba ako, anak? Hindi ba ako isang anino lamang sa mga mata Oo mo? naman po. Nakikita po kita. Wala siya. Baliw ata tong matandang ko. Gusto niyo po ba ng mani? Masarap po, promise. Bagong luto. Maraming salamat, kaibigan. Anong salamat? May bayad yan. Ano pang meron sa dagat, Lolo? Ang ganda po ng tulay, no? Matulad ko. Sabi ni tatay, yun daw yung nagtulog sa amin sa ipagkita. Maganda ang tulay, anak. Ngunit iniisip ko, nagkakadugtong rin ba ang puso ng mga tao gaya ng sementong iyan? O baka mas malayo ang agwat ninyo ngayon? Well, ang lalim naman ng word, oh. Wait. Yun, oh. Kaupa mo po si Dr. Sirikan. Sabi ng teacher ko, malaki po ang kinawang personal. Yung mga kabataan, nakikilang pag-asa ng bayan. Kamukha niyo po talaga si Dr. Jose Rizal. Ikaw po ba si Rizal? Jerry? Is that you? J-Riz? Anak, tila bago ang pangalan na yan. Ngunit oo ako nga. Ay, be, binugula mo lang po ata ako eh. Imposible kaya? Matagal na pong wala. Rizal. Totoo po ba? Ikaw po ba si Rizal? Eh, bakit ka po nandito? Di ba patay ka na po? December 30 ata yun. Bakit ka po ba pinarang sa dokta? Pinaril ako dahil nangarap ako, anak. Nangarap ng isang Pilipinas kung saan ang bawat bata tulad mo hindi na kailangang magpenta sa pantalan sa ilalim ng araw para mabuhay. Nangarap ako ng bansang marunong magbasa, hindi lang ng letra, kundi ng katotohanan. Sayang naman po, no? Okay lang malaya na tayo. Patay naman kayo. Anak, ang kalayaan, di basta bagay na itinatago sa bulsa. Para itong bilhin kailangang biligan ng katapatan, alagaan ng pagkakaisa at ipaglaban araw-araw. Sige po, gagalingan ko po sa school. Parang hindi masayang yung gabi niyo. Kasi yung sacrifice niyo po. Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayong araw.
Lagot! Uwi na ako, ha? Tiyak na hinahanap na ako ng lula ko. Kaya pala ako. Bakit ko ba? Ha? Oo nga pala. Dito ka lang? Sumama ka na lang kaya? Asan na kaya ang bata niya? At bakit wala pa siya? Lola, nandito na po ako. Lolo, halika po. Pasok ka. Pasensya ka na dahil ito lang po na kaya na namin Lola. Pero ang sabi niya, basta't magkasama, ang tuyo ay nagiging kasing sarap ng isang kitchen. Sinong sinasabi ng lolo? Yung lolo sa pantalan po, Nay. Hindi ko nakikita ang sinasabi ng lola. Kumain ka na lang at baka gutom ka. Okay po. Bago tayo kumain, hindi ko muna tayo. Ako na lang po, Ma'am. Sige, kumain. Sige na, kain na. Ang tunay na biyaya ng lupa ay para sa pamilya ng nagkakaisa. Pasyano, pagkipasa ng mga ulam sa inyong mga kapatid. Opo, Ama. Sa mga iba naman ang katawan ni Pepe, mukhang kailangan niya ng dagdag na lakas para sa kanyang pagbuhit at sa mga tulang. Tama. Huwag mo gusto din naman kasi siya. Sige ka, baka masana yan. Hindi ka ang kalaro niya. Hindi na kami kasi. Paano pa kasi naman? At bakit naman hindi naman? Kung ako rin si Concha, mas pipiliin ko ang superior na lang ang maging kalaro ko kaya sasalit niyo ang mga seryoso. Tama. Dami-dami lang kaya makakulahan kasi yung pagsasalita. Hayaan niyo muna tapusin ni Pepe ang kanyang pagpalo bago kayo magpulitan sa laro. Ito po, na para sa iyo. Salamat, Mari Pepe. Laro tayo mamaya, ha? Isala ko sa laro mamaya, ha? Pepe, huwag mong kakalimutan ng manika ko. Oo, Biyang. Maglalaro tayo na. Salamat po. Hindi kita iiwan sa laro. Walang iwanan. Tingnan mo, Francisco. Ang kayamanan natin ay hindi ang lupang sakahan, kundi ang pagmamahalan ng mga batang ito. Tanda mo to, ang karunungan ay mahalaga. Ngunit ang pagmamahal sa pamilya, ang pundasyon mo para tatayo ng sunod. Huwag mo hayaan mabuhay ang haligi nito. Batang mga sandali ito, ang pili ng inyong tawanan, ang pili ng ating pagsasamahan. Italin mo ito sa iyong puso. Ito ang magiging baon mo sa mga sa pagdarating. Sino nasa laro natin? Bakit hindi na siya gumagalak? Ina, bakit tayo nag-umis dito? Ang sabi ko sa inyo, sabi ko dito sa iwan sa laro. Sabi ko dito sa iwan eh. Wala. Ang mga anghel sa langit ay kailangan mo. Ngunit masakit. Napakasakit na kanyang unang paglisan. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay laging may kaakibat na sakit ng paglisan. Ang unang luhang bumatak sa ating mga mata ay hindi para sa bayan, kundi para sa isang kapatid na ninakaw ng maagang kamatayan. Katarata, ang unti-unting pagkain ng dilim sa paningin. Hindi ako pwedeng mapagod. Ang bawat kain ang nililipat ko
ay isang hakbang palapit sa muling pagkakita ng aking mahal na ina. Francisco, tila lumulubog ng araw kahit tanghaling tapat. Ang dati makulay na mundo ay isa na lamang akong anino. Huwag kang mag-alala, Chadora. Ang ating anak, ang ating Pepe, naroon siya sa malayo. Nagnanakaw ng tulong sa mga panyaga para lamang ibalik ang iyong paningin. Titiisin ko ang mundo. Titiisin ko ang ating pamumulila. Sapagkat ano ang halaga ng ating kahilingan kung mismo ang nagluwal sa ating na hindi nakakita. Kailangan kong maging manggagamot. Hindi ko hahayaang manatili sa dilim ang aking ina. Gaya ng hindi ko pagpayag na manatiling bulag ang aking bayan sa kanilang mga karapatan. Dahan-dahan lang, inay, ha? Nay? Paalam, Pepe. Ang aking mga pamilya. Lululuway na ang kampanan ng simbahan. Hindi ko man hawak ang iyong kamay. Ikaw ang pinipili kong gusto. Mi Alegria, aking katuwa, sa gitna ng ating pagkakatapon, ikaw ang naging tahanan. Ang pag-ibig ko sa inyo ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang kamatayan ng walang peri ng mga mata. Bakit kailangan ba niya ng resate? Which are guaranteed for the Latin Diamond War? No medals from her. It's not a classmate. He's just a reminder that even in a place of exile, love can bloom. We name him after my father. Takira name is Takira legacy. Well, kung ano yung attitude, nilalap mo yung kaya natin tayo. Pinag-isang na daw yung mga iba. Tapos na! Narito na ang kansa ng lipunan, ubad at walang takip. Hayaan natin ng mga salitang ito ang gumising sa mga natutulog na ludhi. Hindi bala ang pumatay sa mga kaaway, kundi ang katotohanan isinulat ko sa dugo at luha. Ang pluma ay mas matalas pa sa tabak kung ang pinta nito ay mula sa pag-ibig sa bayan. Dali! Pilbustero! Ang injured na ito ay nag-aasok ng lason. Sunugin ang bawat paina o gaya ang makarating ito sa kamay ng mga mangmang.
Sinubukan nilang sunugin ang aking mga salita. Ngunit hindi nila alam ang katotohanan ay parang apoy. Habang mas sinusubukan mong akulain, lalo itong naglalagablab sa puso ng mga naaapi. Hindi ninyo kayang patayin ang liwanag sa pamamagitan ng pagkitil sa mitya. Ang dugong dadaloy sa lupang ito ang magiging binhi ng isang bagong umaga. Tomatoes! Hindi man perpekto ang inang bayan ko ngayon, ngunit ang diwa ng pagbabago ay patuloy na nabubuhay. Sa bawat pusong Pilipinong hindi sumusuko, sa bawat pusong Pilipinong handang gumawa, sa bawat kabataan mahal at naglilingkod. Ang kabataan, sila ang pag-asa ng bayan. Sorry po! Pasensya na po! Bongga man ini kan apa ka di may munisipyo? Baca prinsipal.